Meet our free US tax preparation course brought to you by the Borderless Accountant. We are inviting you to join our community. Live training, reputable tax firms as resource speakers, recorded, replayable at higit sa lahat, libre. To join, like and follow our official Facebook page, join our Facebook group for important updates, and fill out our Google form to be included in our mailing list. See you there! Wala. Ayan. Ayan ka na. Kanina wala. Para Aling Galuno. Just call me Far na lang po para madali. Para malayo. Okay po. Yes. So, mag-share na ako ng screen. Paano ba mag-share? Miss Um, Far, paano nga mag-intro po ka ba? muna kasi hindi ka pa namin kilala. Pwede? Sige po. Actually, nakapag-introduce na ako last time. Pero sige, i-introduce pa ako para Baka sa mga absent bago po. ako. Yes. Okay, thank you. I am Farah Aling Galuno. Actually, I came from Antique. Then I went here in Manila looking for a job, and I have graduated last 2023. So currently, I am looking for a US tax firms or other clients for or being bookkeepers. So I am new to the work from home job kasi dati may yung mindset ko is if it's work from home, there's a possibility that it's like it's not really permanent and there's a possibility like bigla akong mawawalan ng trabaho, parang ganun. So then after that, I tried to take a risk and also nakita ko tong borderless accountant. From Mab Online Academy, may nag-share na lang din dun sa group namin ng yung nakalimutan ko kung sino nag-share, pero may nag-share dun ng link about sa borderless accountant and they said it is free. So I thought to myself, why not try this US taxation? Kaya ayun yung na-encounter ko doon kami nag-meet ni borderless accountant. Wow, you. Miss Para, yung ano nyo po, parang Yes. naka-green screen yung buhok nyo. Oh, right. Yung, Actually, di ko alam kung paano to. Or may background na lang. Okay. Okay na ba? ano po, para maganda. Ayun, super ganda na. Sorry. Bago pa lang po kasi ako sa Zoom. So, mag-uumpisa na po ba tayo? Sige pa. Yes, thank you. A round of applause po. If ever po, guide niyo po ako pag may nakalimutan ako or ano. So, let's go. Yes po. Wait. Erase it. Ayusin muna natin. This is my first time presenting kasi kaya kinakabahan ako masyado. Ah, okay. Ano kaya ito? Um, So, yung gagawin po natin ngayon is exercise 5, which is the Richard Amendola. So, actually may nagawa na akong dati, practice for myself na US taxation kaso for na din ang lahat. Mag-uumpisa tayo from the details. Richard D. Then for the last name, Amendola. Date of birth. Taxpayer's date of birth is on March 1, 1990,
1979. And then, yung tax ID po, yung ginawa ko na lang din is like, yung previous presenter, si sir, nag-add na lang siya ng 0 para hindi po mag-error sa ano, mamaya. Then for the email, daytime telephone, and then sa address, mag-a-add po tayo manually, which is 415 Blue Ridge. Ito. State is in Georgia. And zip code. Yan. Since we're going to tackle about the amendment tax return, okay, open natin. Nakikita niyo po ba yung mga box dito sa ano? Sa amendments na column, check Yes. natin dito sa yes for federal amendment. Then, tsaka na tayo mag-start ng ano, gagawa ng return. Okay. After that, input return for the details ng clients. Yan. Filing status is head of household, sorry. Then, occupation. Occupation ni Richard is construction. Dependency, not applicable. Dependency status, not applicable. Daytime telephone, lagay natin mobile. 3. Then, taxpayer identity verification, lagay natin. For example lang, remote valid ID, then driver's license. Gawa na lang po tayo dito ng ano, ng state, then issue date. Oh, number. State ID number. Then issue date, just for example. Skip na lang natin yung spouse na section kanina. And then sa preparer, yung pangalan. Para maiwas tayo sa ano. Next is the dependent information dito sa dependents. For the dependents, first name is Brian B. Amendola. Days of birth is August 4, 2016. Then, security number. Just like before, yung security number po, we're going to put 0 at the first number para maiwasan natin yung error. Then, for the relationship is son. Child living 12 months. When applicable na lang dito. For the child tax credit, when applicable then. Next is for the daycare information. I have this na para kapag for easy, para di tayo mahirapan maghanap ng den kung saan natin makukuha kung anong form tayo mag-fill. We can look for here in the search bar. Then look for the codes in here from the
tax organizer, for example, dependent, care. Yan. Para makita natin kung ano dito. Yan. Automatic na siya. Dependence. For the first name, dito sa dependence is Brian T. Amendola. Ulitin na nga natin yung 8416. Then, yung expenses is 2,400 dito. Yan. Taxpayer. Tama ba? Then, for the provider's name, provider's information, dito tayo sa care provider, over into the care provider section. Then, type the Sunshine House. And, nag-automatic siya yung sa akin kasi, like I've said before, I did it previously for myself. So, eto. Fill the details for the address, then identification number, as well as the amount paid to daycare provider. Ito sa total amount paid to care provider in 2024 for all dependents, which is 2,400. Health information, taxpayer did not purchase health insurance through health insurance marketplace, so skip. Then let's go with, to W2 income, which is in the income section. Then wages, salaries, and tips. Yan. For the EIN of the employee, copy na lang natin to. Then the address. Oh, wait. Name of the employer. Georgia Department of Revenue. Yan. Then fill in the address, as well as after that, we're going to wages, which is, copy natin to. Yan. 23,651. Then for the federal withholding tax, which is 1,502. Yan. After this is dito tayo sa, ito sa State of Georgia, state ID number. Copy natin. Georgia dito sa state, GA. And state withholding tax of 588. Yan. After it, since masipag yung client natin or yung si taxpayer, dito tayo ulit sa second withholding, second W2. So add new. Just like before, fill in the EIN number, EIN, as well as the name of the employer, construction, Columbia Construction, as well as the address, just like before lang. Then wages, 1,900, 904. Hindi ko alam kung paano mag-pronounce nito, sorry. Then next is the federal withholding tax with 2,647. Next is the state ID number. Copy natin from the tax organizer.
Hold on. Dito sa ano, just in case na malito kayo, the state is SC. Hindi po siya GA ah. Hindi siya sa Georgia. Then state tax withheld is 614. Yan. Then let's go to casualty, theft, and loss. Dito, medyo nahihirapan ako maghanap where will I'm going to look for the casualty and loss. So what I did is to search form 4684. You can also search for the casualty, theft, or loss para mahanap natin yung ano. Saan tayo mag-fill? Ito. Wait, hold on. Casualty and theft form. Casualty. Dito sa casualty is description. Hurricane damage. Then, one. Wait. No, leave blank na lang natin to. Since house lang naman yung ano. Take note ha, house yung na-damage. So, hindi siya income producing. Fair market value of before casualty, ito, 152,000. Then, fair market value after casualty, 122,000. Then insurance reimbursement, which is 2,000. After that, wait, check natin yung sa taas. Depreciation. Okay. So, finish na natin to. For 4684. Fill natin ito. Casualty theft loss deduction from form 4684. Leave blank. Sino to? Before AGI, leave blank lang natin yung before AGI din. Since wala din naman siya dito sa ano, sa taxpayers in organizer. So cost basis. For the cost basis of property. Hmm. No, it's not this one. Four six eight four. Ito, hurricane din.
Then, personal, 1. Schedule, dito tayo guys sa ano disposition, schedule D, 4797. Since, hanapin natin dito si Helen. Pero dahil wala si Helen, yung nilagay ko is federally declared qualified disaster occurred 2018 to 2025, number 6. Yung code is FEMA code, eto, DR. Pag nakita nyo to, once na nilagay nyo yung DR, click nyo lang to. And fair market value before casualty or theft. Same lang as before. Fair market value determined under safe harbor method. Skip natin. Insurance and reimbursement, which is 2000. And yan. Let's look for the cost basis of property. Here, cost basis of property, lagay natin quantity 1 lang. Description of property, house, since home naman siya ng taxpayer. Date acquired. Date acquired. Nakaka-follow ba kayo guys or medyo madali ako? Medyo mabilis Nakaka-follow ako. naman. Okay, sige. Okay lang po, Miss Farah. Okay. Then, copy natin yung date acquired. Date sold, skip natin yan. Sales price, skip din. Then, let's go to cost or basis. Ito. 125,000. Then, 1 taxpayer. Yan. Next is declaration date. Di ko nahanap yung declaration date. So, let's just skip it for now. Then, next is ito. Hindi ko din ito nakita. So, if ever na anyone sa inyo nakita yung mark of electronic filing, update me na lang. Pero, hindi naman to sa Last time that I did this, hindi ko din nagawan. The next is the amended return information. Here we go. 3 weeks after the original return was filed and accepted, Mr. Amendola brought you another W-2 from a part-time job that he had worked for a short time. The part-time job was early in the year and he had forgotten about it. He apologized for the trouble but asked if you could amend his original return to include his additional W-2. So, dito, magpapasok tayo ng income. Nag-check tayo kanina sa first dito sa profile for the amendment. So, okay na yon. Then, add na lang tayo dito for another W-2. Then, fill in the informations. Name of the employer, which is Framing Clinic. Then, address, fill in the address. Wages, 1,500.
and federal income of $200. Yan. Next is the state wages, withheld with $55. Then dito, ID, state ID. It is in Georgia, so GA. Then, dito sa electronic filing, lagay natin. Last time kasi yung ginawa ko is I checked this, corrected W2. Then, yan na. Next is, let's search for the amendment or amend. So, it is a form 1040X. Yan yung na-add natin na amended na W2. So, 1. Year amended, nilagay ko is 2024 since it is tax for the year 2024. Then in here, I know it's not here. It's not. Adjustment, gross income, adjusted. So it is, add natin yung dalawang wages, which is 23,651 plus second wage na 42,755. Yan. Itemize our standard deduction. 0 lang to. Then dito sa taxable income na 11,355. Dito sa corrected amount, leave blank lang natin to guys ah. Then explanation for changes. Lagay natin yan. Then let's check for the check return. Check natin. Let's check for the answer keys. Ang tagal. Hold on.
Ito. Okay. Number 5. So we have Form 1040, Schedule 3, EIC, correct? Form 2441. I don't know where this Form 6251 is, pero hanapin natin mamaya. Then Form 8812 and Form 8867. Then Form 8879 and lastly 1040X. So, let's check. Dito sa withholding tax. W2. Let's go to income. For Georgia Department, 1 is 23,651. For federal income, 1,502. Social Security of 23,651. Social Security withholding tax with 1,466. Medicare 23,651. And lastly, 343 for Medicare withholding tax. Correct naman. Then 915. Ito. Yung dito guys, di ko nilagyan kasi from the, nagka-copy lang naman siya dito sa wages sa number 1. And yung 17 is from, dito. This is 17. Next is for the construction, Columbia Construction. Columbia. 19,104 for the wages. Federal income, correct. Social Security withholding tax, Medicare wages, Medicare tax, then sa 15, same then. Yan. And lastly, sa framing clinic. Dito. 1,500, 200 for the column 2 is 200. Number 3 is 1,500. For the Medicare withholding tax, 93. Medicare wages, 1,500. And Medicare tax is 22. Then in line 17 is 55. So let's go to form 8879. Yeah. For the number 1 is 44,255. Next is 4,349. And lastly, wait, number 3. Then, nagkamali tayo dito sa 4. Amount you want refunded to you. So, dapat amount you owed to. So, kailangan natin hanapin. 8872. Number 4.
So, it means meron tayong mali. Skip muna natin yung 8879. Let's check sa ibaba baka doon. 8879. Susi. 639. And 40. Oh, wait. 1040. 1040. For the details, sa Mandola. No. Hello, household. Client. Line 1A, 44 to 55. 1Z. Then for the 9 is 44,255. Same as 11. For the 12 is 31,400. The same as line 14. Then 15 is 12,855. Line 16 is 1,288. Same as line 18. 19 is 808. Line 20 is 480. Line 21. For the 25 is 4,349. Same as line 25D. Then, sa 27, dito, sa income tax credit is 769. Kaso dito is 768, which is automatic na kasi to eh. Then next is 1,192. Then, eto. Since nag-add siya ng 1 dito, so may difference siya ng 1 from here, line 32 to line 35. 6,310. Yes, dito. Complete below. Next is schedule 3. Hanapin natin kung saan tayo. Saan yung difference natin. 480. Then, sa line 8 is 480 then. Dito is 0. Line 15 is 0. Schedule A. Itemized deduction. Is 31,400. Dito sa low, net qualified disaster is 9,500. Then standard deduction claims is 21,900. Correct? Dito sa form 2441, no. Check sa box na no. Then 2,400. For the qualified expenses, 2,410. Line 3, the same. Line 4, 44,255. Line 6 is 2,400.
8 is 20. 9 is 480, the same with 9C and 11. For the form 4684, casualty number 1, dito sa A column, 125,000 and 200 for the number 3. 4, blank, 552,000, same, 6 each. This is the ano kanina, fair market value after casualty or theft, which is 122,000. Then subtract this, yung before and after casualty or theft, subtract. And ito yung sa line 7 and line 8. Then line 9, ito, 10,000. For the line 10, 10,000. For the 11, 500. For the line 12, 9,500, the same as line 14 and line 15. For the form 6251, yan, ito yung di natin nakita. Alternative minimum tax. Yes, kailangan natin hanapin yung loss. What is it? Fund tax, adjustments. Need ko lang guys ng tulong. Mayroon ba sa inyong nakahanap na kung paano nakuha yung 6251? Ito. Refund taxes. Sa akin kasi nag-automatic. Meron akong Automatic. yes. Tingnan mo Oh. sa check return. Okay. Meron ako 6251. Click mo sa all. And then 6251. Oh. 62. Wait. Nakita ko kasi. 62. Nahirapan ako maghanap nito eh. Thank you po. Automatic siya eh. Oh. Nakita mo na? Ba nawala? 6251. Teka. 6251. 12,855. Yes. Yes. And then, total is 34. Ang total ko may 34,755. Two, 5. So, 1A, may difference tayo dito, which is B, kailangan natin ayusin. Filing. It should be if filing Schedule A under Taxes Schedule 7.
Ay, isa lang yan. One lang. Yes. Yes. 20. Let's see. Oh, right. Delete natin. Wag mo nang lagyan. Wag mo nang lagyan. Yan. Then, check natin. 6251. Yan. 3755. Yes. So it should be 128.55. So 3, 4, 8, 7. 21,900. Mm, Everyone, excuse me. Baka meron pong, anong tawag na to? May alam Yes kung po. paano napalabas yung 6251. Yes. Feel free po Nahihirapan to, din ako. Nahanap pa. feel free One, po to help Miss Farah. Mm. Thank you. 1288. Saan ko ba nakuha yun? Ito yan sa ano, sa tax credit siya eh. Tax credit. Sa alt, siguro sa alt. Tingnan ko nga. Input Yes, return. yes. Itemized deduction. Wait. Let's see. Para, Yes, sir. itemized deduction ba to si taxpayer? Um, Tingnan mo Schedule A niya. yes. Okay, sir. Schedule.
Okay. Yes, ay. Yung 31,400, Yes. na andun siya, Dito po. doon siya Yes, pumasok sir. sa Standard deduction Standard deduction. Yes. possibility loss. 6,251. Scroll up. Yung sinasabi siyang taxes dyan. Scroll up Here, dun sa sir. deduction. Oo. Um, so yung 21,900, saan galing yun? 21,900. Dito po siya, sir, from Standard deduction claim with 34. Yes. disaster loss. Yes po, sir. Hmm. Schedule. Wala ko din. Disaster loss. So, okay. Okay, dito sa other itemized deduction. Okay. Dito sa Georgia. Schedule A. Ano natin? Ito. Description house. Hurricane damage. Nakalimutan ko pala. Sorry. Then, amount is 21,900. Yan. Let's see. Schedule 6251. Hold on. Para nag-iba. One, two, eight, five. Schedule. It's not this. Um, this.
Sipagpagin natin ito. Income statement. And then without date. Ang hinahanap ko yung Schedule A lines. 12,855. Ito po yung 21,900 po. Kasi yung Ang 12,855. 21,900, ang Yes, yes, ito A. 29,900, naandito sa Yes po. sa itemized deduction, sa baba. Okay. Dinitel mo ba yung other itemized deductions? Yung 9,500, tsaka 21,900. Check ko. Nakita mo? Other itemized deduction. Yung 62.51. Ito, dito po ba sa Sa, teka, hanapin ko to sa aking input. Schedule A, itemized deduction. Teka. Din sa Yes. akin, 21.9. Ayan o, 21.9. Hindi nga eh, sa 62.51 na AMT. Yun yung pumunta Sa akin. patingin naman nung sa'yo kung Oh, yan o. 21,900. hindi sa taas. Kasi nga, 12. dapat meron dito kasi tingnan, i-compare mo yung sa PDF. Iba yung sagot kasi parang 12,000 yung total kasi ma-offset. May 21,900 dito, ma-offset yung 21,900 sa dulo. Pero 1288 yung nakuha. Yan ang nasa Kasi kapag lagyan natin to, hindi siya Schedule A line 7. Let's ask chat, let's ask perplexity na lang para hindi tayo matagalan. Okay.
form 1040, line 15. So line 6 to 40 should be alternative. Ay, para. Yes, ma'am. Hello, para. Ano po Hi ang po. 21? Di pa kasi ako ano ng, ay po, good evening. Tanong ko lang po, although hindi ko pa yan nadaanan itong Yes. exercise na to. Ano po ang 21,900? Kasi AMT po Yung, kasi ang ano baga, ang form, ang oo. 5251 is AMT. So kung meron po dyan is yung triggering ano po siya, Yung naka-triggers sa kanya. Ano po ang 21,900? 21,900 So, po kasi nanggaling po siya dito sa Schedule A. Ito po. Ito siya, ay, oo, ito siya. Standard deduction claimed with disaster loss. so hindi mo po yun napapalabas sa sa Ah, 6251. So, dito po sa siya bagay sa, nandyan na siya. So anong, yes. Dito siya sa Pero, Schedule A, reflected. Kaso pagdating sa yan po. 60 to 51, hindi po siya reflected, ma'am. pero ang pinaka-total ng, pinaka doon Hindi, sa ilalagay mo line nga siya dyan. line 10, sa line Ilalagay mo 10, po ang 1 to, 21,900 para mag-reflect. Hmm. yes, sa baba. Ilalagay mo po ang 21,900 sa, para mag-reflect po siya doon. Sa AMP. Saan po siya dapat yan? Ano ang 21,000 plus 900? Standard Ano po ang deduction. category niya kung anong Itemized deduction siya. So, Ay, wait. No. kaya Disaster. po, ano po siyang access ba siya or what ba? Loss ba siya? Kasi Ang loss di po ba siya, may ma'am. nakita ko dito, loss limitation, ano po, Loss kasi po siya, dapat po ma'am. nakalagay siya dyan sa 6251 para mag-flow siya doon sa 62. Ilagay mo siya dyan, dapat. Merong 21, dapat may nakalagay ka ditong 21,900 para lumabas. I see. Oh, wait. 960. Okay. Wala pa din. Kasi dito Wala ko pa po din. kasi siya na kapag click yung form, dito siya sa income tax. So, schedule. Hindi nagre-reflect. Schedule. Check natin. Sa inyo po, mami,
Meron po ba nakakuha ng answer? Si Miss, Natagalan, Miss sorry. Asuncion, Kuha ko yung ano po? nakuha ko yung total wait. Yung total na 1288 sa Mm. pinakababa. Yung line 10, line ano ba yun? Ito, yan, Line 1288 din naman 4. sa kanya eh. Line 11 ba yan? Yes, Line 10. line 10. 1288 din ako dyan. Kaso, dito sa line 2A, hindi po tayo Yung line 8, 85,700 din ako. Yes. Pero, different po Yung sa kasi yung part taas, 1 sa magkaiba part tayo 2, dun sa ma'am. taas. Yes po, sa taas po. Oo. Yung 128 pa, 12855, yun, okay yun. Mm. Kasi dito, inad siya, tapos dinidak din naman. So, lumabas din na 12855. Yun din, yung Yes. nasa Oh, form wait. 1040. May basis pa ba? May ano pa ba yun? Sige, Kelly, andyan pa si Sir Chris. Kelly. Hi, ma'am. Wala na po, ma'am. Okay. Ganito na lang. Um, okay, actually, nakuha mo, sir. Ay, sir. Ma'am Shondy, yung ano, no? Yung sa number 10, Yung sa baba. 1288. Oo, Oh, 1288. nakuha Number din 10. naman. Okay. Sa tax Mm. credit Okay. line ano ba Okay. yan? 21. Okay, tama po yan, ma'am. Yan din naman Mhm. nakuha ko eh. But, okay. Para if I may, okay lang. Meron lang ako konting i-share. Konting-konti lang. Yes, ma'am. Yes po. Konting sharing lang, ah. Yes. Unang-una, hindi ako expert dito, ha. I'm not really an expert. I'm just going to share. Ito na lang ba yung nahuli, Miss Farah? Schedule EIC. Yung payments. Yung May payments. payments pa. Oo, may payments pa. Sige. Ito, tayo sa skip na lang natin, ma'am. Hindi naman, pero kasi ang konti ko yung share yung amended. Yes. Baka hindi nagpo-flow, baka merong dapat kang i-click. Parang, halimbawa yung sa mga ibang sa ibang form. Opo. Check ko yun. Kasi, May impact ba siya dun sa harapan ng form? Wala naman. may impact po siya sa Schedule A, ma'am. Schedule 8. Hindi, when I say yung harapan, yung front ng 1040. No. Wala. Wala, di ba? Wala po. Wala. Okay. Gawin na lang natin na Ito. substance over form. Kasi at the end of the day, 1040 harapan ang babayaran. Pero, Hindi. I'm not saying, hanapin pa rin natin. Kailangan Saka ma-resolve palagay ko siya. In the interest of time, kasi baka mamatay ng 12 o'clock, malaga, mawawasan tayo. But wala po bang para mag-flow doon? Hindi ko yan din ang ko eh. Baka may kailangan i-pick para mag-flow doon siya. Hindi ko po alam yung actually, sa akin, medyo nahirapan po ako sa paggamit kay ProConnect. Siguro yung suggestion ko lang, unless you would like to spend time to look for it, but my suggestion is let it be everybody's assignment. Okay lang yun. Okay. Pwede. Okay lang po. Ang gusto ko lang kasi i-share, kung okay lang, yung amended. Oo, dapat kasi pinakita yung before and then yung Very good. Opo, Miss amended. John. Tama Yes. po. If you Para will, nakita natin. oo, if you will allow me, okay lang. O, baka Miss John, gusto mo ikaw po? Ay, nagawa ko na. Naipasok ko na ipasok ko na yung W2 number 3. Okay. Unless tanggalin mo muna. Sino ba to? Sino ba ang ating Yes, ma'am. Para ganyan. Kaya lang kasi meron kang ginawa para kanina nakita ko. Kinlik mo kasi yung profile tas amended. But the thing here is that, just to share Yes. i-share, okay lang para.
Okay nga. Ang thought process kasi sa amended ganito, it's either, not either, na-submit mo na siya kay Mm. IRS. Tapos sabi ni Yes. Opo. taxpayer, teka, Yes. teka, mali yan. So that Oo. means, Mm. i-amend mo yung form. That. Assuming same kayo, Yes. Oo. yung pa din yung tax firm. So you go Mm. to your Mm. tool, and then you go, kung sa Perplexity, um, i-click mo yung, may review return sana yan, tapos yung amend return. Pero hindi ko siya nakita dyan. Pero sabi ni Opo. Perplexity, pupunta ka dun sa, may pupuntahan ka eh. Kunwari natapos mo na yan. Kasi dapat ang makita mo dyan tax tool. Ano, Mm. yung wages na around 42,000, tama? Kung tatanggalin, tama si Ma'am Shoni eh. I-original mo muna, tanggalin mo muna yung framing. Ito po. O, tanggalin mo muna siya. Tapos tingnan natin. W2. Oo, yung kay W2. framing, tanggalin mo lang siya. Kasi yun ang talagang, o yan. Tapos punta ka Yun dun ang sa talagang simple return. purpose noon para makita kung ano ba yung nadagdag. Sige. Tama po yun. Tapos wala ka kasing i-override dun eh. Tapos punta ka kay, Mm. oo. Hindi, punta ka my dear dun sa input return. Try mo nga. Okay. Tanggalin mo yung framing dyan. Sa W2. Ma'am Shawnee, alala niyo pa po yung ginawa niyo? Ay, dati kasi, ganyan ang ginawa ko. Tama. Nilagay ko yung muna ng tatlo. Sabi ko parang mali. Tinanggal ko yung Tama po. W2, Ng framing. 3. Oo. Oo, yan. So, natanggal mo na siya. Punta ka ulit sa ano po, Profile. no, check return. May papakita ano, tayo. Kasi dapat makita natin yung before eh. Tingnan mo nga, Yes. Ma'am Shawnee, kung tama po. Kasi Oo, ganyan yung ano, parang para makapakita natin yung story ng form. Yung form, nakikita, yan, ayan ah, 42,755. So, yan yung original na binigay natin kay taxpayer. Tapos sabi ni taxpayer, teka, meron ako idadagdag na tax form, anang W2. So, ang gagawin mo dyan, assuming nabuksan mo yung original, punta ka ulit sa input return. Yan. Punta ka sa miscellaneous ba yun? Baba pa ng konti, ma'am. Schedule A. No, go baba pa, ma'am. Yung miscellaneous form. Ito. Ayan. Then, Ayan. amended Yan. return. Amended. Pindutin mo yan. Tapos pindutin mo yung... Teka. Yan. O. Ayan. Nagpindot mo na, no? Yan. Click mo yung amending federal return. Yes. Tapos yes, transfer data. Nakalimutan. Okay lang. Alam mo kasi hindi yan laging ginagawa. Ayan, tinatransfer Opo. niya na yung data. Kasi ibig sabihin yan, ito yung form na fill upan mo. Fill upan mo Tapos, doon sa dadagdag. amended return, tama? Tapos pupunta ka pa Yes. lang doon sa, punta ka sa check return. Ipapakita lang ako. Okay? Para makita yung before. Punta ka sa forms. Yan. Tapos punta ka dyan, tama. Tapos punta ka sa 1040X. May papakita ko. Oo. 1040X. Yan. Nakita mo yan? Yan yung yan Mm-mm. yung medyo meron kasi sinulat Same. kanina. Hindi yan sinusulatan kasi yung form, nilift niya yung number dyan. So, yan na. So, nakita na natin. Kung baga yun yung before, syempre hindi pa natin in-infuse yung change. O, yan. Balik ka ulit sa input return. Then, Alright. W2. Oo. Punta ka sa W2. Pasok Add mo natin yung ano. si W2, si framing. Pasok mo si, kasi yan dinagnag na, right? Opo. Yan, very good. Okay, yan, 1,500, 200, Federal. 200. Tapos 55 sa withholding. Sa baba. Tax state. Alright. Alright. Punta ka madami sa check return. O yung GA. Sige, lagay mo yung GA. Number. Form. And Dito US. tayo sa Oo. 1040. Punta ka sa 1040X.
Like, yan. Yun, di ba? Lumabas na yung sagot mo dyan. Yan din yung lumabas sa sagot ng isa eh. May Yes, $1 ma'am. difference, pas na yan. So, Yes. yan Oo, na yung meron. sasubmit mo, 1042. Tsaka Mm. yung 1040, tingnan mo yung 1040 mo, ma'am. 44 to Oh, 'di ba? 55. Yan na yung sagot eh. Yung AMT, sorry, hindi ko alam. But sa ganyan iba-ibang tax tool, iba-ibang style. Ako hindi ko Mm. yan nakuha eh. Sa So, 8879 din po, Ma'am Luz. ang alin po? May na-change din sa 8879 doon sa 88. form. Sa 88, I think Ito. 8879. Swak na ba yung answer? Oh, swak na. Oo. Yes, Oh, yan. ma'am. Yan ang aking Dahil small doon. help. Thank you, Ma'am Thank you. Luz. Thank you, ma'am. Galing-galing naman. Ang galing Isang oras. Big naman. hand. A big round of applause. Thank you, Farah. You're a brave soul. Ang Po, galing. sorry. Good Tagalan. job, Ay, Ma'am Farah. Shoni. Okay. Thank Yung you din. 21,900 lang talaga. No? Yes. Hindi pa rin po nakuha. Assignment na lang po natin yung 6251. Ay, sige. Good. Hindi ko rin alam kung bakit ka lumabas yun. Schedule EIC. Okay. Then, last na to. 8812. Balance din naman. And lastly, 8867. Ito. Okay. All good. At then, ito. Okay na po. So, Done ka na, yung, Miss Mar? yes, sir. Yung kulang na lang, yung need na lang natin, yung difference na lang natin is yung form 6251, which 5-1. is, hindi natin nahanap yung 21,900. Okay, yun na lang kulang Yan. natin. Yes po, ito na lang. Sa part 1. Yung part 1. Ay, may diagnostics ka pala, ma'am. EF, critical Oh, engineer natin yan. for diagnostics, depreciation, asset, description ng property house, ito, IPIN, five-digit numbers, yung IPIN, and lastly, signature date, 8 file. Yan. Then, critical diagnostic, 867, due diligence. Ito, confirm natin. Okay na po. Okay, perfect. Very good. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Miss Farah. Stop share ko na. Ayun. Nahihirapan. Galing. Baguhan pa lang po si Miss Farah, pero magaling. Galing. Wow. Pinagpawisan doon si Miss Farah. Kasi, Good job. yung first time, tapos tinapon sa akin amendment. Yeah, Yan po. Yung, good job. thank you. Hello, good evening, classmates. Good evening, Good, KGB. Sir JB. Good evening, Yeah. sir. So, para klaruhin ko lang, no, yung ang hindi natin mapalabas is the 6151, tama. Kasi 62. doon ka tumitingin sa all, right?
Farah? 250. Yes, sir. Yes, sir. Yun po. 6251, yes. 6251. Tapos yung 21,900 mo, ang lumabas nasa number Schedule 3 A. lang siya. Tama? Ah, Sa 6251 na view, yes, sir. nandun na siya sa number 3, right? Pero walang Yes. lumalabas doon sa 2A. Sa number 2A. Kasi yung 3A, dapat deduction siya. Kaso yung 2A is additional. Tama. Yes. Okay, sige, clear. Yes, sir. Salamat. Opo. Yes, Sir JB. I think before tayo magtapos, kakanta daw si Ma'am Alma. Kasi ni Miss Luz, we are family. Sabi ko, ay, gusto kong kumanta. Yun lang, ikaw naman. Di pa ako singer, dancer lang ako. Malupit sumayaw ni Ma'am Alma. So, yun lang po. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Thank you, everyone. Good evening. Thank you. Meet our free U.S. tax preparation course brought to you by the Borderless Accountant. We are inviting you to join our community. Live training, reputable tax firms as resource speakers, recorded, replayable at higit sa lahat, libre. To join, like and follow our official Facebook page, join our Facebook group for important updates, and fill out our Google form to be included in our mailing list. See you there!